pagkakaalam ko eh. Eh bakit kaya siya nagbalik? Baka wala na siyang ibang mapuntahan. Lumiko siya papuntang gubat. Ibig sabihin, doon siya naninirahan ngayon? Eh, hayaan ang alam natin siya. Eh mas gusto naman niyang mamuhay na mag-isa lang. Yun din naman talaga ang makakabuti para sa mga taga rito. Nang pauwi na sina lolo at lola, nakasalubong pa nila ang tatlong pinsan ko na pauwi na rin. Nagmano pa silang tatlo nang makalapit. Masaya naman ang dalawang matanda dahil ibig sabihin lang nun, nakasundo ko ang mga pinsan ko. Pagdating sa bahay, naabutan nila ako na hawak ang cellphone ko. Katatapos ko lang kasing kausapin nun si Papa. Nakasimangot pa ako nun at hindi man lang umiti pagkakita kina Lola. Hindi kasi maganda ang naging pag-uusap namin ni Papa. Apo, may problema ba? Akala ko'y naging maayos ang pagpunta ng mga pinsan mo dito. Hindi naman po sila ang problema ko eh, kundi si Papa. Oh, eh nagkausap pala kayo ng ama mo. Ano naman ang napag-usapan niyo? Ayun, nagmamatigas pa rin po siya. Ayaw pa rin niya akong pauwiin sa Maynila. Eh, hindi mo ba talaga gusto dito sa amin? Sorry, Lola Guada, pero hindi po talaga ako tatagal dito. Hindi mo ba nakasundo ang mga pinsan mo? Okay po sila. Akala ko nga ang mga taga-probinsya, hindi nakakatungtong ng college kung hindi luluwas ng Maynila. Noon yun, iha. Pero ngayon marami ng universidad na malapit. Huwag mo naman sanang maliitin ang mga taga rito. Ay, hindi naman po. Yun lang po kasi ang pagkakaalam ko eh. Mabuti na lang, sina Kuya Nilo at Ate Percy, may mga tinapos kahit mahirap lang sila. Eh kung wala ba, hindi mo sila kakausapin. Ay, pasensya na po, Lola. Pero namimili din kasi ako ng mga pakikisamahan eh. Ayoko naman na wala pa sa kalingkingan ng mga kaibigan ko sa Maynila ang sasamahan ko rito. Alam mo ba, iha? Ang mga taga rito hindi tumitingin sa kung ano ang katayuan ng isang tao. Basta mabait, pakikisamahan nila. Yun siguro ang gusto ng ama mo na matutunan mo. Kaya po ako pinauwi rito ni Papa para parusahan. Huwag mong sabihin yan, iha. Iba ang parusa sa gusto ko lang matuto ng iyong ama. Sa salita lang po ni Papa kanina, alam ko na wala na akong magagawa. Mabuti na lang, nandiyan ang mga pinsan ko. Pipilitin ko na lang na libangin ang sarili ko. Mas maganda sana kung bukal sa kalooban mong pakikisama sa kanila. Mababait ang mga pinsan mo. At wala ka rin namang ibang makakasama kundi sila. Totoo naman po ang pinakita ko sa kanila kanina eh. Hindi pa ba sapat yun? Nasisiguro ko sa'yo, iha. Mas mababait ang mga pinsan mo kaysa sa mga sinasabi mong mga kaibigan mo sa Maynila. Mas matagal ko pa na nakasama ang mga kaibigan ko sa Maynila. Ako lang po ang makakapagsabi kung mabait ba sila o hindi. Siya, huwag ka na sana magalit. Mas maganda ka kapag nakangiti ka lang kaysa sa nakasimangot. Kung malukip-kip na lang ako. Nasira na kasi ang mood ko. Kanina, habang nakikipag-usap pa ako sa mga pinsan ko, okay pa ako. Kung bakit kasi tumawag pa si Papa. Akala ko naman kasi nagbago na ang isip niya at pauwi na niya ako sa amin. Yun pala, magbibilin lang siya na huwag kong dalhin ng pagkamaldita ko sa lugar na ito. Sa hapunan, konti lang ang kinain ko. Hindi ko kasi type ang malaking inihaw na isda at ginisang gulay. Bihira naman kasi kung mag-ulam ng isda. At iilan lang ang gulay na kinakain ko sa bahay namin. Madalas pa nga sa labas ako kumakain dahil lagi namang gabi na umuwi si Papa. Nagtataka rin ako kung bakit sobrang aga ng hapunan nila rito. Pero hindi na lang ako nagtanong. Carissa, ano ang ginagawa mo dito sa labas? Oh, kayo po pala, Lolo. Hindi pa po kasi ako inaantok eh. Napansin ko na konti lang ang kinain mo kanina sa hapunan. Hindi ko po kasi gusto ang ulam. Bihira lang kasi akong kumain ng gulay eh.
Hindi ko rin po type yung inihaw na isda. Wala bang pwedeng iulam na iba rito? Eh, magsabi ka lang sa lola mo kung ano ang gusto mong iulam at bibilhin niya. Ayaw naman namin na mga yayat ka habang nandito ka. Pakiramdam ko po, napakabagal ng oras dito sa inyo. Wala man lang kayong TV, walang wifi, at mahina pa ang signal. Pasensya ka na, Iha. Kung wala kami ng mga nabanggit mo. Eh, dati kasi binilahan kami ng TV ng papa mo. Ay, pero dahil lagi naman kami nasa bukid at hindi nagagamit, nasira lang yun. Elo, ilang taon na po ba kayo? Bakit nagtatrabaho pa rin kayo sa bukid? 70 na ako, Iha. Matanda na pala kayo, no? Pero hindi halata, ah. Dahil malakas at makisig pa rin kayong tingnan. Ganyan yata kapag batak sa trabaho ako. Hindi po ba kayo napapagod? Dapat nga po nagpapahinga na kayo. Yung mga lolo ng mga kaibigan ko na kaedad niya lang, naku, ang dami ng sakit. Eh kayo po ba? May nararamdaman na kayo sa katawan? Alam mo, kahit rayuma, wala pa akong nararamdaman. Lagi nga namin biruan ng lola mo Malakas pa kami sa alaga naming kalabaw. Halata nga po Ay, mabuti naman, ngumingiti ka na. Alam mo ba, nakamukha mo ang lola Guada mo nung kabataan niya. Siya po pala ang kamukha ko. Kaya pala marami ang nagsasabi na hindi ko kamukha ang mga magulang ko. Meron pa nga pong nagsabi na kamag-anak ni mama noon na baka ampun lang daw ako, lalo na't hindi naman daw ako nasundan. Anak ka ng mga magulang mo, Iha. Huwag mong paniwalaan ang mga sinasabi ng ibang tao. Oo nga po. Matagal ko na rin po yung inisip. Mabuti na lang sinabi niyo. Dito sa probinsya, ang bilis lumalim ng gabi. Ay, tara na sa loob ng bahay. Sumunod naman ako kay Lolo. Nauna na akong pumasok sa loob ng bahay habang siya palingalinga sa paligid na parang may hinahanap. Nang pumasok na rin si Lolo, tsaka na ako tumuloy sa silid ko. Maaga pa rin naman ako nakatulog ng gabing yon. Kinabukasan, bisita ko ulit sina Kuya Nilo, Ate Presi at Dana. Niyaya nila akong pumunta sa bayan. Sumama naman ako sa kanila. Kung masaya ang pagpunta namin, hindi nung pag-uwi. Si Kuya Nilo na lang ang nagatid sa akin. Sa ibang tricycle na sumakay ang dalawa. Salamat sa paghatid mo sa akin dito, ah. Wala yun. Hindi naman kita pwedeng pabayaang umuwing mag-isa Ako mananagot sa lolo at lola natin. Ano ba ang problema ng dalawang yun? Wala naman sana. Kaya lang, ikaw binigyan mo sila ng problema. Ha? Ano ka mo? Hindi kasi tama ang ginawa mo. Kahit sino, magagalit. Alin ba doon ang ikinagagalit nila? Yung pinagbitbit ko sila ng mga pinamili ko? Hindi mo lang sila pinagbitbit. Makailang ulit mo silang tinawag na alalay. Ganun ba tingin mo sa amin? Parang yun lang. Nasanay lang kasi kami ng mga kaibigan ko na meron kaming alalay kapag magkakasama. Alin? Yung kaibigan nyo na mababa ang katayuan? Yung hindi kaya makipagsabayan sa inyo? Para lang hindi mapag-iwanan? Pumapayag na lang na utusan nyo? Wala namang masama dun Pabuti nga, pinapayagan namin siyang mapabilang sa tropa namin Iba naman sina Presi at Dana. Mga pinsan mo sila. Kung ayaw na nilang sumama sa akin, di wag. Hindi naman sila kawalan sa akin. Ganyan ba talaga ang ugali mo, ha? Nasanay na lahat ng tao susunod sa'yo dahil tingin mo sa sarili mo, mas mataas sa amin? Ikaw ang may sabi niyan, hindi ako. Mabuti pa, humingi ka ng sorry sa dalawa. Hindi ko gagawin yon dahil wala naman akong ginagawang mali. Hindi ka rin pala marunong tumanggap ng pagkakamali, no? Dahil wala akong ginagawang masama sa kahit na sino. Ay, sige. Hindi na kita pipilitin. Ito na ang mga binili mo. Sige, uuwi na ako. Problema niyo? Mga sensitive ba talaga ang mga taga-probinsya? Bakit ko kung magalit kayong lahat sa akin? Hindi naman ako magtatagal dito
na